Makinig ng mabuti. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip, nang maunawaan at may sa buhay namin ng iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the book of Exodus chapter 11 verses 10, chapter 12 verses 1 to 14, and I read it for you. Moses and Aaron performed all these wonders before Pharaoh, but the Lord hardened Pharaoh's heart, and he did not let the people of Israel go out of his land. The Lord said to Moses and Aaron in the land of Egypt, "This month shall mark for you the beginning of months. It shall be the first month of the year for you. Tell the whole congregation of Israel that on the 10th of this month they are to take a lamb for each family, a lamb for each household. If a household is too small for a whole lamb, it shall join its closest neighbor in obtaining one. The lamb shall be divided in proportion to the number of people who eat of it. Your lamb shall be without blemish, a year-old male. You may take it from the sheep or from the goats. You shall keep it until the 14th day of this month. Then the whole assembled congregation of Israel shall slaughter it at twilight. They shall take some of the blood and put it on the two doorposts and the lintel of the houses in which they eat. They shall eat the lamb that same night. They shall eat it roasted over the fire with unleavened bread and bitter herbs. Do not eat any of it raw or boiled in water, but roasted over the fire with its head, legs, and inner organs. You shall let none of it remain until the morning. Anything that remains until the morning you shall burn. This is how you shall eat it: your loins girded, your sandals on your feet, and your staff in your hand, and you shall eat it hurriedly. It is the Passover of the Lord, for I will pass through the land of Egypt that night, and I will strike down every firstborn in the land of Egypt, both human beings and animals. On all the gods of Egypt I will execute judgments. I am the Lord. The blood shall be a sign for you on the houses where you live. When I see the blood, I will pass over you, and no plague shall destroy you when I strike the land of Egypt. This day shall be a day of remembrance for you. You shall celebrate it as a festival to the Lord throughout your generations. You shall observe it as a perpetual ordinance." Napakinggan po natin kung papaano isinagawa ng mga Israelita ang ipinag-uutos ng Panginoon para sa gaganaping pista ng Paskwa. Kung ano ang ihahain, kung ano ang kakainin, at kung papaano ito isasagawa. Kung ano ang susuotin at ilang pang mga paalala. At pagkatapos nito, binanggit din ang kahuli-hulihang salot na ibibigay ng Panginoon para mapalaya ang kanyang bayang Israel, sapagkat ang paraon ay hindi nakikinig at naging matigas na ang kanyang puso. Ayaw niyang pakawalan ang mga Israelita. Kaya ang uling salot, papaslangin lahat ng panganay na lalaking anak. Kaya nagbigay ng panuto ang Diyos, ang dugo ng kordero na ilalagay sa amba ng mga tahanan ng mga Israelita ay kailangang isagawa. At kapag ito'y nadaanan, kung makita ito, maliligtas ang mga naroon. At kung wala naman, mamamatay ang mga panganay na lalaking anak. Binanggit po sa ating binasa, ang pagdiriwang na ito na isinagawa ngayong araw na ito, ika ng Biblia, ay maging alaala, paalala para sa inyo. A day of remembrance for you. Kapag sinasabi ang salitang remembrance, memory, yan po'y napapakinggan natin sa banal na misa.
At ang akto na isinagawa at ipinag-utos ng Panginoon sa mga Israelita ay tila pagpapakita na sa kung ano ang magaganap sa bagong tipan, ang pagtatalaga ng ating Panginoong Hesus sa banal na Eucharistia. May pagkain na nakahapag sa altar, sa mesa. May tinapay, may alak. Ang tinapay ay ang katawan ni Kristo at ang alak ay ang dugo ni Kristo. Ito ay Pasko, kung paanong nakaligtas ang mga Israelita, kaligtasan din ang ibinigay ni Jesus sa atin. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Siya ang kordero na pinaslang, siya ang kordero na naghain ng kaniyang buhay para sa kaniyang minamahal. Sa lumang tipan, ang mga pag-aalay nila ay mga handog, kagaya ng handog na inihaw na kordero. Pero sa bagong tipan, ang anak na mismo ng Diyos ang siyang mag-aalay ng buhay, ang maamong kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Alaala ng pagmamahal. Ito ay ang pagmamahal ng Diyos sa mga tao na kahit na suwail, kahit na makasalanan, kahit nagkakamali ay patuloy na inuunawa, minamahal at nililigtas. Alalahanin natin ang pagmamahal ng Diyos sa atin habang inaalala din natin ang naging kasaysayan ng kaligtasan natin mula pa noong panahon ng mga Israelita hanggang sa panahon natin ngayon. Isa lamang ang katotohanan, mahal tayo ng Diyos at nais niyang maligtas tayong lahat. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, maraming salamat po sa kaligtasan na inyong ipinagkaloob sa amin. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Huwag po ninyong kalimutang i-like ang video ito, mag-comment po kayo, and share it with your family and friends. Ang Panalangin Bago Matulog ay may sariling Facebook page na po. Huwag niyo pong kakalimutang mag-like at mag-follow dito. And do not forget to subscribe to our YouTube channel. I-click niyo lamang po ang link na nasa description ng video ito o kaya naman po just search Father Fiel Pareha. At kung nais niyo pong maging updated sa ating pagpapahayag, you can join our broadcast channel dito po sa ating Facebook page o kaya naman po ang ating bulletin board sa ating TikTok app. God bless you po.